Magandang araw sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Tayo na't simulan na natin kwento ni Vlad ng Sora. Sa paniniwala ng marami, ang presensya ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Ngunit sa pangyayaring ito, tila ipinakita na ang liwanag niya ay hindi pantay na sumisinag, unang tumatama sa mga nasa itaas, at nagbibigay pa ng higit sa mga may kapangyarihan na. Ito ang mukha ng Diyos at ng simbahan na matagal nang nakikita ng mga nasa ibaba. Isang malupit na katotohanan. Nakatayo si Vlad, walang masabi, habang nakatitig sa scroll sa kamay ng pari. Hindi siya makapaniwala. Paano mapapatawad ang isang tulad ni Black Bear? Ang ideya pa lamang na ideklarang inosente ang lalaking iyon ay tila isang masamang biro. Ngunit nanindigan ng pari, napatawad na raw si Black Bear, at ang kapatawarang iyon ay nagmula mismo kay Bishop Pierre. Nangilabot si Gregory. Hindi niya maunawaan kung bakit ang isang obispo ay may kikialam sa isang kriminal mula sa eskinita. Si Vlad naman ay nanatiling tuliro. Para sa kanya, ang isang pirasong papel ay walang kakayahang burahin ang sigaw at pagdurusa ng napakaraming inosente. At doon, nagsalita si Black Bear. Buong yabang siyang nagsalita na siya ay walang sala, tinuwanan niya si Vlad at iginiit na sapat na ang kapatawaran ng simbahan. Ang kanyang kayabangan ay parang langis na ibinuhos sa apoy ng galit ni Vlad. Sumiklab si Vlad at tila galit na galit. Ngunit bago pa siya makakilos, namagitan ng pari. Iginiit nitong ang anumang kasalanan ay maaaring mapatawad sa pamamagitan ng pananampalataya. Para bang ang lahat ay maaaring linisin ng isang salita. Nagsalita si Black Bear, na oo daw at tama ang sinabi ng pari. Tuloy pa nito, na nasayang lang daw ang pagpunta ni Vlad dito. Doon napagtanto ni Vlad, may mali. Paanong nangyari ang lahat ng ito? Sa kanyang isipan, bumalik ang alaala ng mga babaeng ipinagbili, ng mga takot na sigaw, ng mga buhay na nawala sa dilim. Hindi niya matanggap na ang isang mamamatay tao ay maaaring ngumiti at lumakad ng malaya. Kaya direktang tinanong ni Vlad ang pari, mapapatawad ba ang sinuman, kahit ano pa ang ginawa niya? At sumagot ang pari, oo. Kahit ano pa daw ang kanyang kasalanan, basta mataimtim itong nagdadasal at humingi ng tawad sa Panginoon, ito ay magiging inosente. Tumahimik si Vlad. Pagkatapos ay lumingon ito kay Gregory, pinaalala ang isang matagal ng aral, kung walang mananagot, ang isang kabalyero ang dapat kumilos. Nabigla si Gregory, gusto sana nitong pigilan si Vlad ngunit tila napakabilis ng pangyayari. At sa isang iglap, hinugot ni Vlad ang kanyang espada. Sa isang mabilis at malinis na galaw, at bumagsak ang ulo ni Black Bear sa sahig. Nagmistulang tumigil ang mundo ng lahat. Nabigla ang pari. Si Gregory ay napuno ng pagkadismaya. Si Othar ay nayanig. Si Aga ay tila nasiyahan. Ang dugo ay dahan-daang kumalat sa kahoy na sahig. Tila hindi nakagalaw ang pari dahil sa mga nangyayari. Nagngit-ngit sa galit ang pari. Sinigawan niya si Vlad, pinatay daw niya ang isang nagsisising tao. Ngunit hindi sumagot si Vlad. Sa halip, lumuhad siya. Hawak ang madugong espada, inamin niya ang kanyang kasalanan. Hindi siya nakipagtalo, hindi siya lumaban. Tahimik siyang nakiusap. Kung ang lahat ay maaaring patawarin, kung gayon, patawarin din daw siya. At sa sandaling iyon, ang pari ay natahimik. Lumipat ang tagpo sa tirahan ng mayor. Dumating na ang balita kay Joseph Bazed. Tahimik siya, ngunit mabigat ang kanyang kalooban. Hindi niya inaasahan na papatayin ni Vlad ang isang taong may kapatawaran mula sa simbahan. Sa harap niya ay si Gregory, punong-puno ng konsensya. Humingi ito ng tawad, inaaming hindi niya inaasahan ang pangyayaring ito. Ngunit itinuwid ni Joseph ang isang bagay, hindi si Black Bear ang humingi ng kapatawaran. Ibinigay lamang iyon sa kanya. Tinanong ng mga kabalyero kung bakit binigyan ng bishop ang isang kriminal ng pardon. At doon nagsimulang mabuo ang larawan. Isang bitag, isang sadyang paghamak sa kanilang kapangyarihan. Tahimik na nagpasya si Joseph. Tinanong nito kung nasaan si Vlad. Sumagot naman si Vorden na naghihintay daw ito sa office ni Joseph. Yun daw ang sa tingin nila na magandang gawin, ang hindi siya ipakita sa ibang tao. Iniutos ni Joseph ang pag-aresto kay Vlad. Gusto nitong kasuhan si Vlad ng murder. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Ngunit sa likod ng utos na iyon ay may mas malalim na layunin. Naiintindihan ni Joseph ang ginawa ni Vlad, hindi ito simpleng krimen, kundi tugon sa kawalang katarungan.
Tuloy pa nito, bukod sa katotohanan na ang pardon ay malamang na sinasadyang iminumungkahi, maaring ang Bishop ang may pukana ng lahat at si Vlad ang kanilang target mula sa simula. Nagtitigan si Joseph at Yeager, at mukhang naintindihan naman ni Yeager kung ano ang ibig sabihin ni Joseph, kaya sumagot naman ito sa tugon ni Joseph na arestuhin si Vlad. Nabigla naman si Gregory, at sinabing sasamahan niya daw ito para arestuhin si Vlad. Sumagot naman si Yeager na kung mali si Vlad, nasa kay Yeager daw ang sisi. Tatanggapin daw nito ang responsibilidad bilang master ni Vlad. Napayuko na lamang si Gregory at napaisip na to-think daw na ang isang master ay aarestuhin ang kanyang apprentice. Kasalanan daw niya ito, kung hindi lang daw nito minadali ang pag-aresto kay Black Bear, ay maaring maagapan daw ito kaagad. Habang nagsusulat si Joseph, tinawag nito si Sir Gregory at sinabing, bilang isa daw sa mga taong sangkot sa krimeng ito, dapat din daw itong managot. Inamin naman ni Gregory kasalanan din daw niya kaya tatanggapin din ito ang responsibilidad na ipapataw ni Joseph. Sumagot naman si Joseph na pumunta daw ito sa Varna, at iabot ang sulat na ito sa taong iyon. Mas maaga mas maganda daw saad ni Joseph. Pagkaabot ni Joseph sa sulat, nagulat si Gregory sa kanyang nabasa. Dali-dali naman itong sumagot na pupuntahan daw nito kaagad. Inutusan naman nito si Vorden at sinabing, magpatawag daw ito ng mage dahil kailangan daw nitong i-contact ang Patriarch at si San Rosino. Inutusan din nito si Maxim at Cade, upang kansilahin ang kanilang mga misyon at tipunin ang lahat ng pinakamahusay na mga kawal at kabalyero. Tumugon naman ang tatlong kabalyero at pumunta agad sa kani-kanilang stasyon. Tumayo naman si Joseph at napaisip na inaasahan niya nang mangyari ito, ngunit tila napakabilis daw nilang gumalaw. Tuloy pa nito na si Bishop Pierre daw ay ginamit si Vlad bilang paen para magsiguro ng digmaan sa Bezid household. At kung ito daw ang nais ng bishop, ay handa siyang sumagot. Para daw makuha muli ang lungsod ng Sora, ang lungsod ay tunay na pag-aari ng Bezid. Samantala, nang makarating ang balita kay Bishop Pierre, na pinatumba ni Vlad si Black Bear ay hindi siya nagalit. Saad pa nito, na gaya ng kanyang narinig, ay masyado daw itong marahas. Tinanong nito ang pari na si Father Andrea daw ba ang nagrekomenda kay Vlad. Sumagot naman ang pari na oo daw at yun daw ang kanyang pagkakaunawa. Ngayon daw, ang natitirang hakbang ay sirain siya, kasama ang lahat ng sumusuporta sa kanya. Ang pangalawang anak ng Bezid household, kung saan ay humamon sa kanya sa pamamagitan ng bloodline. At ang tinek daw sa kanyang lalamunan, kung saan nagpapanggap na isang deboto. At ngayon, ang isang kabalyero na galing sa pinakamababang kanal, kung saan sinuportahan ng dalawang iyon. Tuloy pa nito, na ang aking kalooban ay kalooban ng papacy. At ang kalooban ng papacy ay ang kalooban ng Panginoon. Inutusan nito ang pari na sabihin sa mayor ng Soria na magpakita ito ng gabay sa walang kwentang kabalyero, na hindi pinansin ang pardon na binigay nito. At iniutos niya rin na ihanda ang kanilang lihim na sandata. Ito daw ang kanyang hinanda since andito na siya sa Sora. At ito ay dahil sa batang kabalyero, kung saan nataman ng itim na kidlat. At ang lahat daw na nagrekomende sa batang iyon, ay hindi makakatakas sa kamay nito. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ng simbahan sa tirahan ni Vlad. Humiling sila ng pagsuko, sinabi nito na nagpunta daw sila sa autoridad ng bishop. Tuloy pa nito, na ang kabalyerong si Vlad daw ay hindi pinansin ang pardon na binigay ng bishop. At ito ay katumbas ng pagtanggi sa Panginoon. Bumaba si Maxim sa gusali at tinanggihan ang panawagan ng mga kabalyero ng simbahan. Sa pamumuno ni Maxim, hinarang sila ng mga kabalyero ng Bezid. Idineklara niyang ang lugar ay nasa ilalim ng jurisdiction ng mayor. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan, maharlika at simbahan. At malinaw na, wala nang atrasan. Sinabi ni Maxim, na mula sa araw na ito, ay sirado na ang lugar na ito para sa kanilang imbestigasyon. Sa selda, tahimik na nakaupo si Vlad. Pinagalitan nito ni Yeager at sinabing, hanggang sa huli daw ay si Sir Joseph ang naglinas ng kalat nito. Tuloy pa nito, na kahit na naging kabalyero na ito, ay parang asal katulong parent ito. Humingi naman ng maumanhin si Vlad at yumuko lamang ito. Alam ni Yeager na matalino si Vlad kung nilawakon lamang nito ang kanyang pag-iisip, at hindi sana ito nahulog sa bitag ng bishop. Ngunit sa huli, naunawaan niya ang bata.
Hindi daw ang desisyon ng bata ang may problema, marami dong binigay sa kanya na misyon kaya gamulo ang isip nito, at iyon ang ginamit laban sa kanya. Sinabi ni Yeager na kukuha daw ng panahon si Sir Joseph upang madelay ang trial nito, ngunit 1 linggo lamang ang kanilang maibibigay na tulong para kay Vlad. Tuloy pa nito na hindi daw nagtatagal at tetestify daw ito sa simbahan kaya maghanda daw si Vlad. Pagkatapos umalis ni Yeager, ay sinabi nitong babalik daw siya upang bigyan ito ng kumot dahil malamig daw sa lugar na ito. Nagsalita naman ang boses na wag daw nitong sisihin ang sarili ni Vlad. Ginawa niya lang daw kung ano ang nararapat. Sumagot naman si Vlad na yun din daw ang sa tingin niya, at sa tingin nito ay tama ang kanyang ginawa. Mag-isa, inalala ni Vlad ang isang aral. Ang espada ng kabalyero ay dapat mabigat dahil ito ay matalas. Ngayon, nauunawaan na niya. Lumipas ang mga araw. Sumiklab ang protesta. Ang mga tao ay pumanig kay Vlad. Gusto nilang mapakawalan si Vlad dahil sa hindi makatarungang pag-akusa. Sinabi dito na ayaw nila sa bishop ng kanluran kung saan pinadala ng papacy. Ang gusto nila ay ang bishop ng Hilaga na may dugong taga-Hilaga. Saad ng bishop, ang mga taga-Hilaga daw ay hindi nalalayo sa hayop. Tuloy pa nito, na-think daw na ginagamit nila ang publiko para takotan ako. Kahit anong gawin daw nila ay hindi na mababago pa ang sitwasyon. Dahil ang pagsubok na ito ang magiging entablado upang kumatawan sa kalooban ng papacy. At sa wakas, nagsimula ang paglilitis. May isang pari ang sumigaw at sinabing, ang bishop daw ay andito na. Pagkalabas ng bishop, nabigla si Joseph, nakita nito na kasama ng bishop ang mga inquisitor. Sinabi ng mga tao, na kahit daw sa mas masahol pa sa witch hunts, ay hindi nila ito karaniwang ginagawa. Napaisip na nga lang si Joseph, na planado na daw ito sa simula pa lamang, at tuloy pa nito, na nilayo nilang pangunahan ang pagsubok sa direksyong ito. Sa bandang huli, sila ay pinipigilan ng kawalan ng oras. At dito ay sinimulan na ang paglilitis. Saad ng bishop, ilagay daw ni Vlad ang kanyang kamay sa Biblia, na kung saan ay nakapaloob ang salita ng Diyos at sumumpa na sasagutin lamang nito ang katotohanan. Nilagay naman ni Vlad ang kanyang kamay at sinabing, magsasabi lang daw ito ng totoo. At dito, ay biglang umilo ang paligid ni Vlad, isang dilaw na ilaw upang malaman kung magsasabi ito ng totoo o hindi. Namangha ang mga tao sa kanilang nakita. Pagkatapos ay nagsalita ang bishop, nakaukit na daw ang panunumpa ng pagpapala. Tuloy pa nito, na kung magsasabi daw ito ng hindi totoo ay mawawala ang ilaw ng kristal. Nang simula na nito ang paglilitis, ay nakita nito si Joseph. Seryosong napaisip si Joseph, na dapat daw ay maghahanda na sila sa maaring kaharipan nito. Napangiti naman ang bishop at sinabing, tingnan daw nito ng mabuti at pakiramdaman daw nito ang kawalang kapangyarihan ng isang ipinagmamalaki bloodline ng Hilaga. At dito ay sinabing, sa pagkakataong ito, ang paglilitis ni Vlad ay magsisimula na. Nagsalita ang bishop at sinabing, pinatay daw ba nito si Black Bear, kung saan ay binigyan niya ng pardon. Tinanong nito kung ito ba ay totoo. Sa harap ng lahat, inamin ni Vlad ang pagpatay ni Black Bear. Tumingin sila sa kristal at hindi naman nawala ang ilaw nito. Sinabi ng bishop na kung ganun daw ay totoo, ang ibig sabihin ay sinuwi nito ang utos ng Diyos. Umalma si Vlad dahil hindi daw ito ang ibig niyang sabihin. Pinutol ng bishop ang pagseselita ni Vlad. At dito ay dahan daw ang binuo ng obispo ang kanyang bitag, mga tanong na walang tamang sagot. Hanggang sa, isang maling salita lamang at nawala ang liwanag ng kristal. Isang kasinungalingan, o isang bitag na matagumpay na binitawan ng bishop. Pagkatapos, ibinunyag ang susunod na akusasyon. Ang itim na kidlat. Saad ng bishop, pagkatapos daw nitong tamaan ng kidlat, nakakarinig daw ba ito ng boses, o nakatanggap daw ba ito ng anumang mga paghahayag mula sa hindi kilalang nilalang. Hindi umimik si Vlad at tila tahimik lamang ito. Nagkagulo ang mga tao at tila nag-aalinglangan kung papanig sila kay Vlad o hindi. Pati si Joseph ay naguguluhan sa mga nangyayari, at sinabing kahit siya ay hindi din makapaniwala dahil sa ikli ng panahon at talagang malaki ang inunlad ni Vlad, ang kanyang espada ay kumikinang na may ningning na hindi tugma sa anumang bagay. Sa unang pagkakataon, siya ay nag-alinlangan. Hindi nito alam kung ano ang sasabihin. Nagsalita ang boses na magsabi daw ito ng totoo. Tuloy pa nito, na sa panahong ito ang pagsisinungaling ay masyadong mapanganib.
Sabihin lang daw nitong, tinamaan siya ng kidlat at nawala lang daw ito saglit sa sarili upang hindi mapatay ang ilaw ng kristal. At sa sandaling iyon, nang magsalita na sana si Vlad, ay may isang tinig ang sumigaw. Tumigil daw ito. Ang paglilitis na nito ay hindi patas. Nagulat ang lahat sa kanilang narinig. Dumating si Father Andrea. Nagalit ang bishop dahil wala daw itong karapatang manghimasok sa paglilitis. Saad pa nito, na wala din daw itong karapatang sabihin na hindi patas ang paglilitis. Sumagot si Father Andrea na siya daw ang nag-recommend kay Vlad at siya din daw ang nagbigay ng pangalan nito, Vlad ng Sora. At kung may kailangan daw ito sa batang kabalyero, ay dapat daw sa kanya muna sila magtanong. Pinapasok naman ito ng bishop. Sinabi ni Father Andrea na magaling daw ang kanyang ginawa. At ngayon siya na daw ang bahala simula ngayon. Sinabi ni Father Andrea sa lahat, na simula ngayon, siya na daw ang sisigot sa tanong ng bishop. Inulit ng bishop ang kanyang tanong patungkol sa kidlat at boses. At sa pagdating ni Father Andrea, nagbago ang daloy ng paglilitis. Ipinagtanggol niya si Vlad, hindi bilang isang makasalanan, kundi bilang isang taong ginabayan ng Diyos. Ang tensyon ay unti-unting nabasag, ngunit hindi pa tapos si Bishop Pierre. Sa huling hakbang ng kanyang plano, iniutos niya ang paglabas ng isang banal na relikya. Ang salamin na magpapakita ng tunay na anyo ng kaluluwa. At sa harap ng lahat, sinimulan ang ritual. At doon nagtatapos ang katahimikan. Dahil ang susunod na mangyayari, ay magpapasya sa kapalaran ni Vlad. At dito nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan nyo ito sanay mag-iwan kayo ng like, at mag-subscribe na din kayo dahil malaking tulong na ito sa ating channel. Hanggang sa muli.